ABS-CBN News and Current Affairs. Humahanga sa mga kwento ng malasakit ng Pilipino sa isa't isa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Down! 7.2 magnitude na lindol, niyanig ang malaking bahagi ng Visayas. 49 kumpirmadong namatay. Sentro ng lindol sa Bohol, sinlakas ng higit sa 30 Hiroshima atomic bombs ayon sa PHIVOLCS. Mga gusali, simbahan at heritage sites nawasak sa lindol sa Bohol. Mga residente, balot pa rin ng matinding takot. Basilica del Santo Niño, kabilang sa mga nasira sa lindol sa Cebu. Mga pasyente sa ospital, inilikas dahil din sa pangamba ng aftershocks. Ilang artista at crew ng ABS-CBN na inabutan ng pagyanig sa Bohol, ikinuwento ang kanilang karanasan. May umuga, parang may lumindol na. Akala namin may nagbibiro lang sa bus. Bayan Patrollers, kanya-kanyang bahagi ng mga tagpo sa naranasang lindol. Mga opisyal ng PhilHealth, dismayado sa report ng COA ukol sa kanilang bilyong pisong bonus. Philippine Hospitals Association, iginiit na dapat unahin ng PhilHealth ang kanilang mga utang. Bangkay ng lalaki, isinemento sa isang bahay sa Laguna. At Cesar Montano, kagad na nag-organisa ng fundraising event para tulungan ang kanyang mga kababayan sa Bohol. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Down! Sa kabuuan po'y aabot na sa 67 ang kumpirmadong patay sa matapos na yanigin ng malakas na lindol ang Kabisayaan kaninang alas 8:12 ng umaga. Naitala po sa magnitude 7.2 ang pagyanig malapit sa bayan ng Carmen sa Bohol. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, sinlakas ng 32 Hiroshima atomic bombs ang lindol na tumama sa Bohol. Naramdaman din ang lindol sa mga kalapit na lalawigan sa Visayas hanggang sa ilang lugar sa Mindanao. Sa lakas po ng lindol, nagtakbuhan palabas ang mga nahintakutang mga residente. Maraming gusali at bahay ang nawasak. Maging ang mga makasaysayang simbahan sa Bohol at Cebu nawasak din. Pati ang viewing tower ng sikat na Chocolate Hills sa Bohol ay gumuho. Agad namang inilagay sa state of calamity ang Bohol at Cebu. Ating pong puntahan ngayon si Kabayan na naandun ngayon mismo sa Bohol para po sa kanyang live na pagpapatrol. Kabayan? Kamay. Magandang gabi bayan, live po tayo dito sa Bohol kung saan nasa harapan natin ang simbahan ng Immaculada Concepcion na lalong kilala po na sa Baclayon Church dito po sa Bohol. 30 minutes ago, nakarating na ho kami ng Bohol, kaya ganito pa rin ang itsura ho namin dahilan sa walang kuryente ngayon sa Bohol. Palagi ko ang buong Bohol na dinaanan ho namin ay puro brown out at marami ding hotel ang walang generator. Kaya nagtuloy na kaagad ho kami dito sa lugar ng Baclayon Church
At dito na datnang ko si Ron Gagalak na kung saan ay nauna sa amin ng dating mga alas 2 ng hapon. Ron, ano ang nakita mo kanina? Kabayan, dumating tayo dito mga bandang alas 2 ng hapon kanina at mula pa lamang dun sa airport hanggang tayo'y tumawid dito sa may downtown ng Tagbilaran hanggang makarating tayo dito sa may bahagi ng Baclayon ay napakaraming mga bahay ang nasira, napakaraming mga istruktura ang nag-collapse. Meron namang mga buo pa, pero mas marami yung may mga sira sa bahagi ng kanilang mga tahanan. Hanggang sa makarating tayo dito sa Baclayon, hanggang dito lang ang naabot natin, kabayan, ngayong araw na ito. Dahil maraming kalsada pa rin ang sarado. Oo, hindi na pinadadaanan. Hindi na pinadadaanan. Meron ditong isang biak sa gitna mismo. Tama. Umangat ang semento. At tama, dito sa ating likuran, kabayan, kung dediretsuhin mo to, mga 10 minutes drive daw, ay sira naman yung tulay. Kaya walang makatawid ngayon papunta doon sa bahagi ng Lubok at yung Carmen kung saan yung naging sentro nitong paglindol kaninang umaga, kabayan. Ano ang report dito sa mga damages talaga sa tao? Sa ngayon, panay ang collation pa, kabayan, ng mga information dahil may mga barangay, may mga lugar na wala pa rin kuryente at walang communication sa mga oras na ito. Kaya nahihirapang maghanap pa ng mga datos ngayon ang mga otoridad kung gaano kalawak yung naging pinsala. Sa katunayan, kabayan, may mga pagkakataon na talagang hindi na makausap yung ilang mga barangay captain doon sa kanilang mga kinalalagyan ngayon, kaya hindi ma-assess kung gaano kalaki yung naging pinsala sa mga oras na ito. Malamang bukas kung magkakaroon ng pagkakataon na pasukin natin yung mga lugar na yun, gayon din yung mga otoridad, ay magkakaroon tayo ng mas malawak na idea kung gaano ang naging pinsala nito. Ang unang nakita kagad natin itong Backline Church. Pero may mga report tayo na nakuha doon sa ating driver na yung Lubok Church ay heavily damaged din. Tama, kabayan. So itong dalawang simbahan na ito ay makasaysayan po sa Bohol at kilalang kilala ito sa halos sa buong daigdig dahil kilala ang Backline Church na isa sa pinakamatandang simbahan at ang Lubok Church. Tama yung kabayan. Naitayo itong simbahan ay 1595. Pero itong bahagi ng harapan ay 1702 ito, kabayan. Kaya mahigit 300 taon na. Kung isasama mo pa yung nasa likuran, kabayan, ay nasa 4 na taong na nakatayo ang simbahan na ito. So kanina dumating ka, Ron, ay may araw pa, maliwanag pa. Anong napansin mo sa damage na simbahan? Alam mo, itong harapan, kabayan, nung dumating kami talagang wasak na. Pero nung dumating kami ng bandang mga alas 3, alas 4 ng hapon, mga 3-4 na aftershock pa yung aming naramdaman dito at talagang yumayanig pa yung lugar. Merong isang napakalakas talaga at nag-create siya ng isang malaking bitak dyan sa may gitna nung tore na yan, kabayan. At siyang gumuho, ayan yung mga nakikita nating mga rubbles na yan sa ibaba. Yan ay kanina lamang hapon nangyari yan. So totally damaged ang tower? Ang tower at itong harapan ng simbahan ay totally damaged, kabayan. Meron din ako mga nakitang konting damage doon sa bandang likuran. Hindi ko pa napapasok yung loob ng simbahan dahil delikado pa sa ngayon napasukin itong simbahan dahil marami pang bitak na nakikita yung mga residente at mga otoridad sa loob niyan. Kanina dumating ka, ano naman ang nakukuha mo pa mga impormasyon? Alam mo, kabayan, kanina nung dumating tayo ay nakausap din natin yung ilang mga ABS-CBN na crew at mga production staff, gayon din yung mga ilang artista, kabayan. Kasi may shooting sila dito, may taping. Dapat sana ay may shooting sila, yung grupo ng Banana Split, kabayan, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap sila at makita rin yung mga video na kanilang nakuhanan. Sa pagkakataon itong, kabayan, sa halip na shooting ay tunay na pangyayari yung nakuhanan ng kanilang mga kamera. Ilang segundo matapos maranasan ng pagyanig, gumuho agad ang bahagi ng Bohol Tropics Resort. Kanya-kanya ng takbuhan papalayo sa gumubuhong gusali ang mga staff at crew, mga turista, mga bata at matatanda. Sa kuha ng staff ng programang Banana Split, mararamdaman ang takot ng paglayo sa disgrasya. Naisip daw nila na posibleng magka-tsunami. Isang resort staff ang hinimatay at binubuhat habang papalayo sa beach resort. Wala ring nangahas sa mga residente na manatili sa loob ng bahay sa takot na gumuho ito. Nagkabasag-basag ang mga salamin ng mga istruktura at nagkabitak-bitak ang mga pader. Ito na ngayon ang itsura ng Tagbilaran City Hall. Wasak ang mga kisame, pader at mga bintana.
Pero hindi pa man humuhupa ang bugso ng unang pagyanig, sinundan agad ito ng malakas na aftershock. Nagsiupuan sa kalsada ang mga tao habang ang iba'y tuliro kung saan pupunta. Baba tayo. Sa kuha ng aktor na si Jason Gainsa sa kanyang cellphone, naglabasan sila sa bus na halos tumaob daw sa sobrang pagyanig. Bigla na lang may umuga, parang may lumindol na. Akala namin may nagbibiro lang sa bus. Nakikita namin yung iba nakaluhod, yung iba nakadapa. Sumisigaw, lindol, lindol, lindol. Lingin kami, nagpanik na kami. Kita rin sa kuha ni Jason ang pagguho ng ilang bahagi ng resort na dapat ay tutuluyan nila. Kasama ni Jason sa bus ang may 36 na production crew ng Banana Split. To do an anniversary episode of Banana Split. Immediately after we had breakfast, parang in less than 5 minutes, nag-shake na po yung ground. May trauma pa ng aming makausap ang ilang artista. Katatapos lang nilang mag-almusal, mula sa gusaling nakuhanan nilang gumuguho. Nagtatakbuhan ng lahat ng tao kasi wala na talaga nagkakatulakan na nakikita mo umiiyak na talaga lahat ng tao hanggang wala, takbo lang kami ng takbo, bahala na talaga. Ano mga naiisip mo na habang nangyayari yun? Siyempre ang pamilya ko dahil na basta mahirap para sa amin ng nakakaba kasi first time kong maranasan aside doon sa 1991, bata pa ako, hindi ko pa masyadong alam. Ngayon talaga na talagang sinishake kami. Puno naman ng pasasalamat si Alex Gonzaga ng aming maabutan na pasakay na ng eroplano papuntang Cebu. Praise the Lord, we're safe. Tapos walang naman nasaktan sa amin and then there's no tsunami. Matinding pinsala ang natamo ng Bohol. Nakamarka ngayon ang kalamidad na ito sa simbahan ng Baclayon na ipinagmamalaki ng kanilang bayan. Nabiyak ang pinakatore at gumuho ang buong harapan ng 414 na taong gulang na simbahan. Himala namang itinuturing ng mga taga rito na sa kabila ng pinsala, naiwan pa ring nakatayo ang imahe ng Birheng Maria. Mga kapamilya, kabayan, asahan na po natin na maraming mangangailangan ng tulong ngayon mula sa labas ng Bohol at marami pang lugar dito ang hindi pa napapasok. Hindi natin alam kung ano ang kondisyon nila ngayon, kung may pagkain, kung may tubig, kung ilan ang namatay. Mga bagay na yan ay malamang bukas na natin malalaman dahil walang liwanag ngayon dito sa Bohol, kabayan. Kanina rin papunta tayo dito, ang tinanong ko agad ay kung anong oras nangyari talaga yung lindol. May nagsasabi sa akin na alas 8:10 ng umaga, alas 8:12 may nagsasabi, pero naramdaman namin, kanina po ay nasa Zamboanga City kami, at pagbaba ng airport ay nagtuloy na kami dito sa Bohol. Sa Zamboanga City po ay naramdaman din namin ang lindol sa 8th floor ng aming hotel. Ito ay mga past 8 o'clock din ng umaga. Ang akala po namin ay Zamboanga na naman ang nilindol, pero naramdaman din ho sa Zamboanga City at nalaman ko nga nandito pala sa Bohol ang sentro. So wala ka pang natatanggap na report tungkol sa mga patay at ilang pa mga damages. Kaninang hapon, kabayan, ang inisyal na ulat ay nasa 20. Pero yan yung mga lugar na napupuntahan pa lamang. Ang lugar? Yung mga hindi pa napupuntahan na lugar ay hindi pa natin alam kung ilan ang casualty doon, ang mga sugatan doon. Okay. Nasa sentro ho ng lindol sa Carmen, Bohol, si Hernel Tocmo at nasa linya ngayon siya ng telepono. Hernel, anong balita? Yes, sa kabayan, napasok nga ng news team ang munisipyo ng Carmen sa probinsya ng Bohol. Ang epicenter ng magnitude 7.2 na lindol kaninang pasado alas 8 ng umaga. Lula ng Sky Patrol, ating nilibot ang sentro ng Carmen kung saan maraming mga bahay at mga istruktura gaya ng ospital, eskwelahan at maging ang St. Anthony de Abot Parish ang nasira. Nilibot din natin ang isa sa mga tourist destination sa Pilipinas, ang Chocolate Hills, at nakita natin na bahagyang gumuho ang ilan sa mga burol pagkatapos ng lindol. Sa ngayon, ang nagsisilbing evacuation center dito sa Carmen ang kanilang grandstand kung saan naabot sa mahigit 100 pamilya ang inilikas dito. Nasira ang mga bahay ng karamihan sa mga residente dito, kaya pansamantalang lumikas muna sila ngayon dito sa grandstand. Pero inaasikaso naman sila ng lokal na pamahalaan ng Carmen
maging ang DSWD na naghahanda ng kanilang hapunan. Sa ngayon, patuloy na nagtatayo ng mga tents ang mga residente rito dahil may mga residente pa rin ang dumarating dito sa grandstand. At kabilang sa mga lumigas dito, kabayan, ay mga pasyente mula sa isang ospital na lubhang nasira matapos ang matinding lindol. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, 3 residente ang sugatan at may mga residente na nagtamo ng minor injuries. Wala namang natanggap na ulat na may namatay matapos ang lindol. Sa ngayon, wala na rin kuryente dito sa Carmen, pero naglagay ng generator set ang lokal na pamahalaan sa mga gustong mag-charge ng kanilang mga cellphone at makausap ang mga pamilya na nag-aalala ngayon sa kanila. Kanina pinuntahan din natin ang munisipyo ng Garcia Hernandez dito sa Bohol, kung saan may makikita tayong mga bitak sa ilang bahagi ng municipal gymnasium at isang simbahan din sa Garcia Hernandez. Wala namang naitalang mga casualties doon. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa Carmen. Kabayan? Thank you, Hernel. Samantala, hindi lamang po ang Bohol ang naapektuhan ng naturang malakas na lindol, kundi maging ang lalawigan po ng Cebu. At idineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Cebu. Alamin natin sa report ni Jaworski Alipon. Sa videong ito ni Aubrey Lirio, makikita ang malakas na pagyanig na yumugyog sa nakaparada nilang sasakyan. Maya-maya pa, gumuho ang pader ng bahay. Sa isa pang CCTV sa bahay ni Lirio, makikitang kumaripas ng takbo ang kanyang mga kaanak. Kalit lang og kahusno, may gani nga layo mi gamay sa Kwento ni Aubrey, bigla na lang gumuho ang pader. Buti na lang walang tinamaan. Pinalabas naman pansamantala ang mga pasyente sa North General Hospital sa takot na gumuho ang ospital. Si Tatay Romeo, inilika sa kaligatnaan ng kanyang dialysis. Doon sa 3rd floor, so ginawa namin, nag-hide kami under the bed. Sa Cebu Doctors Hospital, pansamantalang sinarado ang isang bahagi ng daan at doon nagtayo ng mga tolda para sa mga inilikas na pasyente. Maraming residente rin ang nasa Cebu Rotonda at natatakot bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa aftershock. Matinding pinsala rin ang tinamo ng ilang negosyo tulad ng mga mall. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng mga call center sa Cebu hanggat hindi pa nai-inspeksyon ang gusaling pinapasukan ng kanilang call center agents. Nasira rin ang mismong building kung saan nag-uopisina ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council. Kaya sa labas na lang sila nagtayo ng kanilang mga command post, maging ang vice-gobernador ng Cebu. Daghan kayo ang damage, labi na sa 4th floor, no? Ayon sa vice-gobernador, matinding pinsala ang tinamo ng legislative building kaya malamang sa ibang lugar na sila magsesesyon. Ngayong hapon, idiniklara ang state of calamity sa lalawigan ng Cebu para matugunan ang pinsala ng lindol. George Calipon, Patrol ng Pilipino sa Cebu. Malawak at matindi ang naging pinsala ng lindol na yumanig sa maraming lugar sa Visayas hanggang Mindanao. Ayon sa PHIVOLTS ay mababaw ang pinagmulan ng paggalaw kaya mas ramdam ang pagyanig. Live mula sa PHIVOLTS sa Quezon City, nagpapatrol si Zen Hernandez. Zen, gaano nga ba kalakas ang lindol na ito? At ano yung ipinapaliwanag daw na ito'y mababaw kaya mas naramdaman? Corina, basta kasi pumalo ng magnitude 7 na itinuturing na ito na major earthquake. At yung naranasan natin kanina, mas malakas pa yan doon sa napakamapaminsalang lindol na tumama naman sa Haiti noong 2010 kung inyong naaalala dahil yan ay magnitude 7. Yung kaninang umaga, magnitude 7.2. At sa mismong description ni PHIVOLTS Director Renato Solidum ay kasing lakas ito ng 32 atomic bombs. Kaya naman gano'n na lang kalakas at katindi at kalawak ang naging pinsala nito. Alas 8:12 kaninang umaga nang yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang Bohol. Natunto ng epicenter nito 2 kilometro malapit sa bayan ng Carmen. Ayon sa PHIVOLTS, ang lindol kaninang umaga ay dulot ng paggalaw ng East Bohol Fault na tumatagos sa halos 10 bayan ng probinsya. Ito ang ikalawa, ngunit pinakamalakas sa pagyanig mula 1990. Hindi rin masyado malalim ang pinagmula ng paggalaw kung kaya't mas ramdam din ito sa ibabaw ng lupa.
Bukod pa sa pataas sa paggalaw, ay gumalaw din ito ng patagilid na yumugyog ng husto sa maraming struktura. Naramdaman ang pinakamalakas sa pagyanig sa paligid ng epicenter hanggang Tagbilaran na nakaranas ng Intensity 7. Intensity 6 naman sa Hinigaran, Negros Occidental, Dumaguete, Mandaue at Cebu City. Intensity 4 to 5 sa Iloilo, Guimaras, mga bahagi ng Leyte, Camiguin, Rojas at Masbate at Intensity 1 to 3 sa Davao, Zamboanga del Norte, Cotabato at Surigao del Sur. Sa intensity scale ng PHIVOLCS, umaabot sa intensity 10 ang posibleng pinakamalakas sa pagyanig ng isang lindol. Pero sa intensity 6 pa lang, nakakaranas na ng pinsala at disgrasya dahil nawawala ng balanse ang isang tao at gumagalaw kahit pinakamabibigat na gamit. Kapag intensity 7 naman, maaari nang mapinsala kahit pinakamatitibay na building. Sa intensity 8, nasisira na ang mga tulay. Sa intensity 9, mabubuwal na pati mga puno. At sa intensity 10, buwal na ang halos lahat ng istruktura at maging daloy ng mga ilog maaaring magbago. Babala naman ng PHIVOLCS, maaari ding magka-landslide sa mga lugar na nakaranas ng intensity 6 hanggang 7 na pagyanig. That intensity, pwede rin tayo mag-expect ng landslide kung may mga matatarik na lugar. So siguro maganda rin makita kung makuha kung may mga reports na may ganong pangyayari sa inner part ng Bohol Island malapit sa epicentro. Malaki rin ang pinsala na idinulot ng pagyanig sa Cebu dahil bukod sa lakas ng pagyanig, nakakaapekto rin ang tibay ng istruktura at klase ng pundasyon na tinitirikan nito. Mas malambot ang lupa, hindi tumitigil ang pagyanig dahil yung pagyanig ng bato ay tumigil, yung lupa sa ibabaw ay tuloy-tuloy pa. Sa Cebu siguro kasi may mga parts na malambot doon, mas posibleng ma-amplify yung mga bahaing lugar na mabuhangin, na marami ang tubig, mababaw ang water table. Diyan po nangyayari yung pagdagdag pa ng shaking dahil malambot na yung foundation. Simula naman kaninang umaga hanggang bago mag-alas 6 kanina, Corina, ay nakapagtala na itong PHIVOLCS ng 250 aftershocks. Pero nilinaw naman nila na hindi lahat ng mga aftershocks na yan ay mararamdaman ng ating mga kababayan na nasa mga apektadong lugar. Pero may mangilan-ngilan talaga na medyo may kalakasan at mararamdaman pa rin. Yung pinakamalakas na naitala nila ay nangyari kaninang 12:22 ng tanghali na mayroong magnitude 4.8 at pinaka naramdaman dyan sa may Tagbilaran. Ayon pa dito sa PHIVOLCS, maaaring sa loob ng isang linggo ay makaranas pa rin ng mga aftershocks, pero inaasahan na unti-unti itong dadalang sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Corina? Okay, maraming salamat. Si Zen Hernandez nag-uulat ng live mula naman sa PHIVOLCS. Samantala po, nakatakdang magtungo si Pangulong Aquino sa Bohol at Cebu bukas para alamin ang lawak ng pinsalang hatid ng malakas na pagyanig doon. Pinangunahan din po ng Pangulo kanina ang pulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa tulong na ibibigay sa mga biktima ng lindol. At live mula sa NDRRMC, nandoon si Doland Castro nagpapatrol. Doland, anong pinakahuling report dyan, Doland? Ted, bukas ngayon inaasahang magtutungo sa lalawigan ng Cebu at Bohol. Itong si Pangulong Noynoy Aquino para personal niyang makita at masuri ang pinsala nga na inabot ng 2 lalawigan at makarating pa ang probinsya. Habang Ted, dito naman sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo, naitala na ng NDRRMC ang pinsala. Ang dulot nitong lindol, 67, Ted, 67 ang namatay habang 164 naman ang naitalang sugatan dulot nga ng lindol na ito. Ang lalawigan, Ted, ng Cebu ay nagdeklara na nga ng state of calamity lalo't may mga mall, simbahan, seaport at ospital na nawasak at nagkaroon ng damage gaya nga ng Pasil Fishport, Basilica Minor del Santo Niño, Cebu City Hall, Mandaue Market, Cebu Doctors Hospital, Cebu Medical Center, Cebu Doctors University at St. Vincent Hospital. Ang lalawigan naman, Ted, ng Bohol na siyang nagtala ng may pinakamaraming sugatan at namatay, nagtala din ng pagkawasak ng mga gusali, simbahan, kalsada at tulay. Gaya ng Tagbilaran City Port Terminal, second floor ng terminal building, Tagbilaran Flight Services Station, Airport Tower, San Pedro Church sa Lubok, Baclayon Church, DSWD Building, Bridge, Lowa at ilang barangay sa ng Inabanga, Loreto at Potes.
habang nagkaroon naman, Ted, ng minor cracks ang ilang mall at establishmento sa Leyte. Sa ngayon, ayon sa NDRRMC, suspendido ang lahat ng biyahe sa mga seaport ng Cebu at Bohol, habang nagbukas naman muli ang airport operations kaninang alas 10:30 ng umaga. Malinaw naman, Ted, ang utos ng ating Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang mga kalihim na siguruhing maiiwasan ang karagdagang pinsala at prioridad dapat ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa nagiging epekto nito, lalo na sa mga lumang gusali. Narito ang ating panayam kay Pangulong Aquino at sa ilan niyang kalihim. Ang kinaganda nitong meeting ngayong hapon, mula sa briefing for instance sa PBOX, pinapaliwanag ano ba yung liquefaction, sino may endanger sa liquefaction, pwede ba magka-tsunami, land-based tong earthquake, hindi mag-generate ng tsunami. Wala sumagot sa akin ng pag-aaralan natin. No? Lahat ay medyo napakaliwanag kung ano ang dapat asahan dahil nga natapos na yung makakulang pag-aaral. As of latest count, I think we have 12 bridges that were damaged in Bohol alone. So they're already mobilizing all our structural and bridge engineers all over Bohol. Ang instruction niya by 5 o'clock, makapag-report kami na naabot na namin lahat ng munisipyo. Meron na akong dinagdag na 10 million as DSWD. Nag-request kami ng additional QRF of 500 million for Zamboanga. Ngayon gagamitin namin for Zamboanga and Cebu. Ted, dinino naman ng NDRRMC na walang katotohanan anya, no? Hindi dapat magpanik ang ating mga kababayan, lalo't wala namang katotohanan yung mga bali-balita na magkakaroon ng tsunami. Dahil ayon nga sa NDRRMC at sa PBOX, itong lindol na ito ay ang epicentro nito ay tumama sa lupa at hindi naman sa tubig. Kaya walang katotohanan ang anumang balita sa mga tsunami na yan. Habang tuloy naman, Ted, ang ginagawang pag-monitor ngayon at koordinasyon ng NDRRMC at lahat ng ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan na nabiktima ng lindol na ito. Ted? Doland, para mas maliwanag lang, lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat mula Bohol, papasok ng Bohol, Bohol Port, Tagbilaran at palabas, wala muna. Sa Cebu ba meron? Ayon sa NDRRMC, Ted, wala munang mga seaport trips, no? Itong bahagi ng Cebu at Bohol. Pero nilinaw nga nila na yun namang airport operation ay nagtuloy-tuloy mula kaninang alas 10:30 ng umaga. Ted? Maraming salamat, Dolan Castro mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Samantala, ating putunghayan dyan sa Baclayon, Bohol, si Kabayan. Kabayan? Live pa rin tayo mula dito sa bayan ng Baclayon sa Bohol. Ang kinatatayuan ho natin ngayon ay ang Baclayon Church. Kilalang kilala po ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ilang bahagi ng mundo. At ito po ang isa sa pinaka-heavily damaged dahil lang po sa naturang lindol na naganap kaninang alas 8:12 ng umaga. Naramdaman din po ang malakas na pagyanig. Hindi lamang po sa Bohol, hindi lamang sa Cebu, kundi maging sa Tacloban at iba pang bahagi ng Leyte. Alamin natin sa pagpapatrol ni Jeanette Ruedas. Down! Umuga ang relo na ito sa gusali kung saan nag-oopisina ang ABS-CBN Tacloban sa kasagsagan ng pagyanig kanina dahil sa lindol. Sa CCTV, kitang-kita rin ang malakas na pag-alog ng mga gamit. Nagkubli at nagtakbuhan palabas ng gusali ang mga empleyado mula sa iba't ibang opisina dahil sa takot sa malakas na pagyanig. Sa sobrang pagkataranta, muntik pang maiwan ng isang babae ang kanyang ATM card sa automated teller machine. Hagip din ng CCTV ang paglindol sa isang internet shop na natiling kalmado ang mga nasa loob. Hindi masyadong malas pero mahaba siya. Bumuhat kami, tas kumada kami. Kwento ng isa pang residente, tumayo na lang sila sa tabi ng pinto. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala sa pagyanig. Jeanette Ruedas, Patrol ng Pilipino, Tacloban City. At winasak din po ng malakas na lindol ang Basilica del Santo Niño. Ito po ay sa Cebu. At live mula sa Cebu, nagpapatrol si Rino Talyada.
Kabayan, nakapanlulumo ang pinsala na iniwan ng lindol sa Basilica del Santo Niño de Cebu. Gumuho ang kampanaryo ng simbahan na mahigit 100 taon nang naging sentro ng pananampalataya ng mga Cebuano para kay Senyor Santo Niño. Hanggang ngayon din, kabayan, ay nababalot pa rin ng takot ang mga Cebuano dahil patuloy pa rin nilang nararanasan ang mga pagyanig. Mangiyak-ngiyak ang ginang na ito. Yakap ang mga anak at imahe ng Our Lady of Fatima. Bit-bit naman ng batang ito ang imahe ni Senyor Santo Niño. Sa bakanting lote nagtungo ang maraming residente na takot bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Matapos yumanig ang malakas na lindol kaninang umaga. Maura gyud taon kay tungod sa Kwento ng isang residente, wala silang bit-bit at takot pang bumalik ng kanilang mga bahay. Hindi naman makapaniwala ang lumpong si Richard na nakalabas pa siya ng bahay. Katuog mango niya, pagtanaw na ko nga. Kwento ni Richard, sinikap niyang makalikas mula sa loob ng bahay. Sa downtown area sa Cebu City, sarado ang lahat ng mga establishmento, pati na ng mga kainan. Naglabasan din ang mga tao at mga empleyado sa daan. Kasama dito ang 80 anyos sa si Lola Antonia. Nagata lang ko, nagsawag lang ko sa Ginoo. Ayon kay Lola Antonia, wala na siyang nagawa kundi dumapa at magdasal. Ang ginang naman na ito, napaanak na lang sa loob ng taxi dahil hindi pa nakapasok ng ospital kanina. Dahil inililikas pa ang mga pasyente doon matapos ang lindol. Samot-saring pinsala ang tinamo ng lungsod dahil sa lindol. Pero ang nakakapanglumo ay ang matinding pinsala sa Basilica del Santo Niño. Gumuho ang ilang bahagi ng simbahan at bumagsak ang kampanaryo. Nabaon sa gumuhong bato ang kampana nito. Buti na lang walang nasaktang deboto o turista. Kahit ang Cebu Metropolitan Cathedral, nagtamo rin ng pinsala dahil sa lindol. Payo naman ng simbahan sa lahat ng mga nasalanta na magbalik loob sa Diyos at magdasal. I'm sure it will further strengthen our devotions. Kabayan, sa ngayon nakakordon ang main entrance ng Basilica del Santo Niño. Hindi pa hintulutan ang mga deboto na makalapit sa main entrance dahil na rin sa gumuho at mga debris pa nito. Pero sinikap naman ng mga Agustinong Pari ng Basilica, kabayan, na hindi maantala ang pagmimisa. Magdadaos ang misa dito sa Pilgrim Center na nasa harap mismo ng Basilica del Santo Niño. Kabayan. Maraming salamat ang live report ni Rita Ollada mula sa Cebu. At para naman sa latest, makakausap natin ang live si PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang gabi po, Ginoong Solidum. Magandang gabi, Corina. So, marami pa hong mga aftershocks ang sumunod matapos ang initial earthquake kaninang mapasado alas 8 ng umaga. So, magkakaroon pa po ba? May binanggit kanina si Zen Hernandez, hanggang kailan ang mga aftershocks? Base na po sa mga nakaraang mga paglindol dito sa ating bansa, pwede po kasing tumagal pagkatapos ng isang major earthquake, katulad po ng magnitude 7.2 kanina, mga araw at linggo. Pero ang nating napapansin kapag after several days, like 2 to 3 days, paunti na po yung mga aftershocks na maire-record ng ating mga instrumento. As of 5 p.m. po kasi ngayong hapon ay umabot sa close to 290 aftershocks po ang nangyari. At ang pinakamalakas daw po, Ginoong Solidum, yung I think 4.8, ano? Maaari po bang magkaroon ng aftershock na mapaminsala pa rin kasunod po nung 4.8 na aftershock na iyon? Kadalasan po, tama po kayo, mahihina na po ang mga lindol, less than magnitude 5. Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na may mga magnitude 6 na kahit hindi po ito kasing lakas na nangyari po kaninang alas 8:12, may mga bahay po at gusali kasi na nasira. Kaya dapat pag-iingatan itong mga aftershock kasi kahit hindi po nag-collapse ang mga ito dahil mahuna na ay pwedeng matuluyan na mag-collapse. So dapat babantayan natin mabuti ito in the next few days para makita natin. Significant po kasi yung first 3 days, lalong-lalo ng first 24 hours. Kasi kung matatanda natin yung
February 2012 magnitude 6.9 earthquake sa Negros Oriental. Mga noon time po yung magnitude 6.9 and nagkaroon po ng magnitude 6 around 6 o'clock in the evening. So, kagimbal-gimbal po itong nangyaring lindol na ito, Ginoong Solidum, ano? Meron po bang pwedeng i-track na historical chronology or talaga bang ito ay nakatakdang mangyari? Mayroon bang fault line dyan po sa Kabisayaan na nagdulot po ng ganitong kalakas na lindol na hindi inaasahan? Dito po sa Bohol province, meron talaga pong aktibong fault dyan. Ang tawag natin na East Bohol Fault. Kaya nga, kung titingnan natin sa buong bansa, ang mainland Palawan Island lang naman ang hindi natin inasahang posibleng mayanig ng malakas. So dito sa Bohol, talagang posible naman po itong mayanig ng malakas. In fact, ang ating estimate nga dyan, na pinakita natin in 2008 sa pagkaroon ng information campaign sa buong probinsya ng Bohol, na posibleng intensity 7 to intensity 8 ground shaking ang mangyari sa probinsyang ito. Ito po ay base na rin sa mga nakaraang pagyinig tulad ng 1990 na nagdulot din ng intensity 7 earthquake sa Southern Bohol up to intensity 8. So ito po naman ay hindi kakaiba sa mga taga-Bohol kasi nalindol na rin po sila in the 90s. So wala rin pong paraan para malaman kung kailan na naman maaasahang mangyayari ang ganitong kalakas na lindol Wala sa pong kasaysayan? sapat na teknolohiya ang sinumang bansa sa buong mundo na makakapagsabi sa atin na ito ay gagalaw sa ganitong panahon o araw. Ang marapat po kasing gawin naman pagdating ng earthquake preparedness ay dapat talaga matibay na bahay at gusali ang best solution para hindi tayo maapektuhan ng lindol. Pangalawa ay tamang pagkilos, pagre-responde ng mga tao habang lumilindol at pagkatapos nito. Maaari po bang maapektuhan ng iba pang mga fault line sa iba pang bahagi ng bansa dahil po sa nangyaring ito sa fault line naman sa Bohol? Hindi naman po malapit itong fault na gumalaw sa Bohol sa iba pang fault sa ating bansa. So hindi po natin inaasahang may epekto ito. Malayo na po yung mga fault na yon. Pero ang mga fault sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay pwede rin naman kasing kumilos independently from the other. So ang marapat po talagang gawin ay maliban po sa paghahanda sa ibang mga natural na panganib tulad ng bagyo, baha, landslide, dapat talaga ding naghahanda ang ating bayan sa pagkakaroon ng malalakas na paglindol. Sa kabatiran po ng mga maaaring nag-aalala dito po sa posibilidad ng isang tsunami, nabanggit na po ninyo kanina sa radyo at paulit-ulit na hindi na po kailangan talagang pangambahan ang isang tsunami. Bakit po na ito po'y hindi magiging posibilidad? Ang isa sa 3 parametro para magkaroon ng tsunami ay dapat ang epicentro ng lindol ay sa karagatan o nasa shoreline. Ang epicentro po ng lindol kanina ay nasa lupa, so imposible po magkaroon ng tsunami. Pangalawa, may expiration naman ang tsunami. Dapat pagkatapos ng lindol, within a few minutes, 5 to 10 minutes, ay dapat may dumating na naalon. Pero maliban dyan, talagang imposible kanina magkaroon ng tsunami dahil nasa lupa po ang lindol. Maraming salamat sa inyong panahon at pagpapaliwanag, Ginoong Renato Solidum mula po sa PHIVOLCS. Thank you. Maraming salamat. Nagdadalamhati ang aktor na si Cesar Montano sa sinapit ng kanyang mga kababayan sa Bohol na hinagupit ng lindol. Agad nag-organisa ng fundraising event si Buboy para mabigyan ng tulong ang mga kabiktima ng trahedya. Nagpapatrol si Mario Dumawal. Maraming nawala maraming talagang guho, biyak. Nagluluksa at hindi pa rin makapaniwala si Cesar Montano sa sinapit ng kanyang probinsya dahil sa lindol. Kapitbahay namin, malapit din sa bahay ni Romel, ang kapatid ko. Biglang nawala yung bahay niya, lumubog, parang kinain ng lupa. Kaya nga tinawag na buhol yan, buho. Meaning ng buho is cave, mga butas yan. Nasa mabuting kondisyon ng mga kamag-anak ni Cesar sa Bohol, pero naghihinagpi sila sa pagguho ng mga heritage site tulad ng mga simbahan sa Lubok at Baclayon. Gayon din ang viewing deck ng Chocolate Hill sa Carmen, Bohol. Matagal nang tinataguyod ni Buboy ang preserbasyon ng cultural sites. Nakakalungkot nga po. Alam ko kung ano rin po nararamdaman ng mga batang yan. Lobok Choir na yan, yung mismong simbahan ng Lobok po, na pinakamatandang simbahan. Actually, Maria, yan ang unang-unang ginawang simbahan bago yung Baclayon Church. Kakailanganin talaga ng matinding tulong po. Pinayuhan naman ni Buboy ang mga kababayan na lumikas sa mas mataas na lugar kahit walang tsunami warning. Pagkakaalam ko po ay nawalan po ng tubig immediately after the earthquake.
Yan po ay hindi magandang sign. Sana po doon tayo muna tumira sa kamag-anakan sa bandang taas po ng bundok at lumayo po muna tayo sa tabi ng dagat. Agad din tumulong ang pamilya ni Cesar sa banana split group ng ABS-CBN na muntik ng abutan ng pagbuho sa isang resort. Pauwi na ang first batch ng grupo na kinabibilangan ni Angelica Panganiban, Alex Gonzaga at iba pa. Inoorganisa na ngayon ni Cesar ang isang fundraising kasama si Noel Cabangon at iba pang mga kaibigan para sa agarang tulong sa mga nasalanta ng lindol. Binibigyan tayo ng puwang para magkaisa, para maipakita natin pagmamahal po natin. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At abangan mga guest at empleyado ng isang hotel sa Iloilo, kanya-kanyang takbuhan ng makaramdam ng pagyanig. National Commission for Culture and the Arts nangangamba sa pagkasira ng mga makasaysayang simbahan sa Bohol at Cebu. At mga bayan patrollers agad ibinahagi ang kanilang karanasan sa pagtama ng lindol. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Live pa rin mula dito sa bayan ng Baclayon, sa harap ng Baclayon Church. Ang hawak ko po ay litrato naman ng isang simbahan sa Dawis. Mga 5 kilometro ang layo mula dito sa Baclayon, sa bayan ng Baclayon ay ang Dawis. Ito naman ho ang simbahang na damage doon. Ang simbahan sa may Dawis, dito pa rin po sa Bohol. Samantala, nabulabog din po ang mga taga Iloilo City na nakaranas din po ng matinding pagyanig. Alamin natin sa pagpapatrol ni Bea Zaragoza. Ang paggalaw ng chandelier at Christmas tree sa lobby sa hotel na ito sa Iloilo City ang isa sa nagbigay senyales sa mga tao na lumilindol. Nagtakbuhan ng mga guest at empleyado palabas ng gusali. Ang ilan, naka-shorts lang. Sa kalsada, umugoy-ugoy ang mga kable ng kuryente, maging ang tubig sa tabi ng daan, nagmisulang maliit na alon. Sa takot, naglabasan sa gusali maging mga empleyado ng mall. Ang mga sira, mula lagi nabog-abog. Sabi niya, biglang gumalaw ang pintuan sa mall, kaya nagtakbuhan ng mga tao palabas. Ito kami sa babaw ka, takot kami kisame. Kwento niya, nagkakabit sila ng kisame ng lumindol. Pero ang bahay na ito, nabagsakan ng puno ng niyog sa kasagsagan ng pagyanig. Nawasak din ang banyo ng bahay na ito. Pagka nautod, then ikaduwagid mautod. Sabi niya, nakaramdam sila ng pagyanig. Bigla na lang bumagsak ang puno ng niyog sa kanilang bubong. Swertet, nakalabas ng bahay ang pamilya. Nagka-brownout din sa Iloilo at karatig lalawigan matapos mag-shutdown ang coal plant. Hirap ang internet connection. Nagkaroon ng bitak ang gusali ng Metro Iloilo Water District matapos ang lindol. 2 ang naitalang nasugatan. Walang pasok bukas sa elementary at high school dahil sa lindol. Bea Zaragoza, Patrol ng Pilipino, Iloilo City. Samantala sa Northern Mindanao naman, naramdaman din po ang intensity 4 na pagyanig ng lindol. Mula Cagayan de Oro, nagpapatrol naman si Roxanne Arevalo. Sa kasagsagan ng pagdarasal ng mga Muslim bilang bahagi ng Eid al-Adha, naramdaman ang pagyanig ng lindol kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Nililindol po tayo. Kitang-kita ang pag-uga ng mga linya ng kuryente pero nanatili silang mahinahon. A few personality who accepted the greatness of Allah because of this event. That earthquake celebrated with us. Ayon sa PHIVOLTS, Intensity 4 ang naramdaman sa Cagayan de Oro, Iligan, Butuan at Dipolog. Sa lakas ng pagyanig, tumagilid ang ilang poste at lumaylay ang kawad ng kuryente. Good thing holiday karon kay Ayon sa City Disaster Official, mabuti na lang at walang pasok nang mangyari ang lindol. Walang naitalang nasaktan sa pagyanig sa Northern Mindanao. Tila dinuduyan ang wire na ito sa bus terminal sa Iligan nang yumanig ang lindol, pero hindi nagpanik ang mga tao. Naglabasan naman ang mga empleyado ng National Statistics Office sa takot na gumuho ang gusali. Kasi nga namang kauban ng mga naog nami. Sabi ng isang empleyado, napakalakas ng pagyanig kaya nagdesisyon siyang bumaba sa mas ligtas na lugar. Pero sa Iligan, dismayado ang head ng rescue unit. Quick drill,
dili lang magpanik kay muna Nakalimutan kasi ng mga tao ang itinuro sa kanila sa earthquake drill. Sabi niya, hindi dapat natataranta dahil mas nagdudulot pa ito ng disgrasya. Nakunan din ng CCTV ang paggalaw ng mga linya ng kuryente sa Butuan City. Marami ang natakot sa posibilidad na lumakas pa ang lindol. Wala namang nasugatan sa pagyanig. Roxana Revelo, Patrol ng Pilipino. Nangangamba naman ang National Commission for Culture and the Arts na hindi magiging madali ang muling pagtatayo sa mga makasaysayang simbahan sa Bohol at Cebu na nawasak ng lindol. Napapatrol Abner Mercado. Napinsala ng lindol ang mga daan-taong simbahan sa iba't ibang bayan ng Bohol at Cebu. Kabilang dito ang kampanaryo ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu at ang mga simbahan ng Lobok, Loon, Baclayon at Dawi sa Bohol. Ganito ang muka ng mga simbahang ito noon bago ito pininsala ng lindol ngayon. Agad na nagpulong ang National Commission for Culture and the Arts, National Historical Commission of the Philippines at National Museum at iba pang mga ahensya para alamin ang lawak ng pinsala sa mga simbahang itinuturing na bahagi na ng kasaysayan. Meron silang social significance. Ibig sabihin, yung panlipunan na kahulugan nanduroon dahil dito ay nagtitipon yung mga tao. Nasa sentro kasi siya ng town. No? Tubong Bohol si Father Turalba kaya may lungkot sa kanya ang sinapit ng mga simbahan ng kanyang lalawigan. Nangako na ng tulong pinansyal ang pamahalaan para muling maitayo ang mga simbahang napinsala ng lindol. Pero hindi ito magiging madali ayon kay Professor Jose ng NCCA dahil karamihan ng mga simbahang nasira ay mga sinaunang materyales ang ginamit. Yung mga simbahan ng Bohol, halos karamihan dyan ay gawa sa mga coral stone. Ngayon, hindi na tayo pwedeng kumuha ng coral stone kasi environmentally hindi na pwede yun. So, the most that we can do, yung anyong coral stone na lang. Nanawagan din sa mga komunidad ng mga napinsalang simbahan ang Historical Commission. Nasama-sama nilang pangalagaan ang mga bahagi ng simbahan na maaari pang isalba o ma-restore. Sa Huwebes, tutulak ang grupo sa Bohol para suriin ang mga simbahang napinsala ng pagyanig. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. At sa ating po namang ulat panahon, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino kaninang madaling araw. Pero ayon sa Pag-asa, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang Hilagang Mindanao, Caraga Region at Silangang Kabisayaan. Habang ang nalalabing bahagi po naman ng ating bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong dagli ang pag-ulan. Asahan daw nating gaganda ang panahon pagkalipas ng 2 hanggang 3 araw. Sa aming pagbabalik, mga larawan at video ng pinsalang dulot ng lindol agad ibinahagi ng Bayan Patrollers. At laban ng Philippine Azkals at Pakistan tuloy sa kabila ng pagyanig sa Bacolod City. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Kabayan, ang inyo pong nakikita ay ang isa sa pinakamatandang santo dito po sa Baclayon Church. Ito po ang santo ni Saint Anne na kung saan ay hindi naman masyadong nagalaw, naka-intact pa rin po siya doon sa pader ng simbahan. Samantala, tulala naman ang maraming mga taga Cebu dahil sa nangyaring malakas na paglindol at karamihan po sa kanila ayaw nang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Alamin natin ang live na pagpapatrol ni Rico Lucena. Kabayan, ramdam ng mga taga Cebu ang sobrang lawak ng pinsalang dulot ng napakalakas na lindol kaninang umaga. Intensity 7 ang tumama sa Cebu City at sa buong lalawigan ng Cebu. Sa isang repair shop na ito, kitang-kita ang pagbagsak ng ilang gamit, palatandaan ng lindol na naganap. Sa taranta ng mga tao, kanya-kanyang takbo palabas. Sa takot marahil, tila binaliwala ang sanggol na nasa kuna. Ang babaeng ito na ang pinakahuling lumabas ang dumampot sa bata. Pagkatapos ng pagyanig, kalunos-lunos ang sinapit ng maraming bahagi ng Cebu. Tila humalik sa lupa ang gusaling ito. Saan man lumingon, bakas ang pinsala.
Bumigay din ang concrete gutter ng Pasil Fishport. 4 ang dead on the spot matapos madaganan ng gumuhong palengke, kabilang ang 3 kargador. Sabi niya, nakalabas lang ang mga tao nang bumigay ang gusali. Niyakapan niya ang nakitang bata para hindi madaganan. Isa sa namatay ang tinderang si Leona Cabarubias. Sa Mandawi City Public Market, pinalabas ang lahat ng tao nang gumuho ang isang bahagi ng kisame na gawa sa bubog. Nabagsakan ang tinderang si Aling Gurinda at namatay. Tulala ang kapatid sa nangyari. Paglantaw na ko, nanaga naman sila. Sabi niya na taong tumakbo ang kapatid matapos mataranta at nabagsakan ng kristal. Isinugod sa ospital ang mga sugatan. Pero ang ibang ospital, mas piniling palabasin ang mga pasyente dahil tuloy-tuloy ang aftershock. Nabulabog din ang pagdiriwang ng Edil Adha sa isang moske ng Lumindol. Nagunahan sa paglabas ng gusali ang mga takot na nagdarasal sa tindi ng pagyanig na babahala silang gumuho ang dome ng moske. Bago ang lindol, nagdasal pa sila para mailigtas sa trahedya ang bansa. Marami ang nag-iyakan sa takot. Hindi pinabalik sa trabaho ang mga nasa Cebu Business Park. Sarado rin ang mga negosyo. Kabayan, hanggang sa mga oras na ito ay ramdam pa rin ang aftershock dito sa ating kinatatayuan sa may downtown area ng Cebu. When in fact, kanina kabayan ay kuhang-kuha sa video ng ABS-CBN ang biglang pagtakbo ng mga tao na makaranas ito ng na sila ng aftershock. Hindi kasi inakala nila kabayan na sobrang lakas pa rin ng mga aftershock kahit na nangyari na yung lindol kaninang pasado alas 8 ng umaga. Ayon sa kanila ay sobrang takot pa rin ang namayani sa kanila. Ang ibang kabayan ay hindi pa rin umuwi sa kanilang mga bahay at natatakot na pumasok dahil nga patuloy pa rin ang pagyanig na naranasan hanggang sa mga oras na ito dito sa may downtown area ng Cebu. Kabayan. Yun po ang live report mula sa Cebu ni Rico Lucena. Samantala, ang aming pong kasamang si George Carino ay nakapaglibot na sa may Tagbilaran City, ang pinakasentro ng syudad dito po sa Bohol. Alamin natin sa pagpapatrol ni George Carino. Kabayan, kanina sa airport pa lang, inaramdaman na namin yung tensyon ng mga tao dito at kinakabahan pa rin kahit nung umuusad na kami sa biyahe ay makikita pa rin sa usad ng mga sasakyan at sa gilid ng kalsada yung tensyon na nararamdaman ng mga Boholano. Para lang mailarawan yung klase ng pinsala na inabot itong Tagbilaran, ipapakita natin itong City Hall ng Tagbilaran na makikita ninyong nagtamo ng matinding pinsala kahit pa sabihing ito'y isang malaki, matibay at konkretong istruktura. Makikita ninyo bumagsak ng kisame, tibag yung mga pader at bumigay habang niyuyugyug ng lindol yung lugar na ito. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin yung takot kabayan sa dibdib ng mga residente. Pabalik-balik ang mga aftershock na nararamdaman dito sa Bohol na aktwal pa naming naranasan kanina. Ang mga konkretong istruktura dito sa Tagbilaran ang naglalarawan ng bakas na iniwan ng lindol kaninang umaga dito sa kanilang lugar. At kung ang ganitong klase ng mga istruktura ay kinaya ng lindol na gibain, lalo pa sa mga maliliit na bahay. Ayon kay Felix Verano, nasa loob siya ng bahay nila kanina nang magsimulang lumindol. At nang bumalik siya, ito na ang dadatnan niya. Mga alas 8 ng umaga, naglindol na. Ito ang lumabas ko. Pag lumabas ko ito ng nasira. Kaya naman ang pamilyang Arcales ayaw na ding bumalik muna sa kanilang bahay. Kwento ni Charon,
Sila lang ng mga anak niya ang nasa bahay at naghatid sa airport ang mister niya kanina umaga. Nang umuga ang paligid, binalot na siya ng takot. Ito yung bisaduyan. So, ano ko na yung tatlo. Ginanyan ko sa damit nila. Tapos ito, kinuha ko sa duyan. Yung mga jealousy sa kwarto namin. Nabagsak. Buti na lang doon sa dito sa nila. Marami pa ang katulad ng pamilya Arcales na ayaw munang umuwi sa takot na maipit sa mga bahay nila. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bohol, dineklara na nila ang state of calamity sa buong probinsya para makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan nilang nilindol na sa inuming tubig pa lang ay tiyak na mangangailangan. Sabi ni Gob, wala kasi silang kuryente at ang serbisyo ng tubig sa probinsya ay pinapatakbo ng kuryente. Ngayon na lang sila nakaramdam ng ganitong kalamidad mula ng lindolin noong 1990 at 1996. At ang masakit nito, may mga kababayan silang namatay sa trahedya. 1 p.m. this afternoon, yung death registered, I would say unofficially kasi hindi naman written yung report, but these are verified already by our police stations, by our health stations. Nag-abot na ng 25 yung casualties. Kanina, may mga residenteng nagpapanik na sa pagbili ng gas na gagamitin sa pagluluto, pati ang gasolina para sa sasakyan. Kanina nung kumagat yung dilim ay nagkaroon ng kuryente rito sa ilang bahagi ng Tagbilaran kung kaya't yung ilang serbisyo ay naibabalik na pero nandun pa rin yung kaba. I-update lang natin yung tala kabayan ayon dito kay Senior Superintendent Dennis Agustin ng Bohol Provincial Police Office, ang bilang na namatay ay 68, 68. May tinatayang 200 tao na nasugatan, 3 yung nawawala at mayroong 9 na tulay na nasira. Hindi nga lang nilinaw doon sa report kung ito'y partial o total damage at meron ding mga naitalang landslide sa ilang munisipalidad. 9 na munisipalidad yung nagkaroon ng landslide dito sa lalawigan mismo ng Bohol. Bukas inaasahan na mabibigyan ng ganap na larawan kung ano yung lawak ng pinsala na idinulot nito nangyaring lindol kanina umaga dito sa lalawigan ng Bohol. Kabayan. Maraming salamat live mula sa Tagbilaran City, si George Carino. At kahit ka po nakaramdam ng takot sa malakas na lindol, mabilis pa rin po nakipag-ugnayan sa Bayan Mo Ipadsol Mo ang ating mga bayan patrollers sa Bohol at mga karating probinsya. Nagpapatrol, Jane Castañeda. Ipinakita ng mga bayan patroller ang malawak na pinsalang dulot ng lindol. Sa Mambaling, Cebu, makikitang bumagsak ang mga gusaling ito sa video ni JP Bailoses. Ang mga sasakyan nayuping parang lata matapos madaganan ng konkretong pader. Gumuho naman ang lupa at nasira ang pader ng isang bahay sa video ni Bayan Patroller Franz Gelasque ng Apas, Cebu. Nasira rin ang pader ng bahay ni Bayan Patroller James Gion Jr. sa Cebu City. Nakunan din niya ang paglabas ng mga tao mula sa isang gusali papunta sa isang open area. Habang ang palengking ito naman sa Barangay Pasil, nagmistulang ghost town na. Sa mga larawan naman ni Bayan Patroller Raymond Alfrerez sa Talisay, Cebu, sa isang nakapark na SUV bumagsak ang pader ng isang mataas na gusali. Ayon sa police report, isa ang namatay dito. Hindi rin nakaligtas ang ilang simbahan. Nabiyak ang pader ng mosking ito sa Cebu City, habang ang St. Peter Church naman sa Lubok, Bohol ay malaki rin ang naging pinsala sa mga larawang kuha ni Bayan Patroller Paul Incon. Sa mga kuha naman ni Robert Poole, mapapansin ang kumpulan ng mga tao habang isinasagawa ang rescue and retrieval operation sa mga gumuhong bahay sa Sagbayan, Bohol. Maging ang tanyag na pasyalang Chocolate Hills, tinamaan din ng lindol. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada sa Cebu at Bohol. Nagkaroon ng landslide sa National Highway sa Bolhun, Cebu, habang nahati naman ang kalsadang ito sa Lubok, Bohol. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Makibahagi po sa Bayan Mo Ipadsol Mo, mag-text sa e-report, space, pangalan, address
At ang inyong report isend sa 2366. Pwede rin po mag-email sa e-report@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo, ipatrol mo Facebook at sa aming Twitter account na @bayanmo at sa bmpm.abs-cbnnews.com. Niyanig din ng lindol ang Bacolod City. Sa kabila nito, tuloy ang laban ng Philippine Azkals laban sa koponan ng Pakistan para sa Peace Cup 2013. Live mula sa Hana Ad Stadium sa Bacolod City, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Corina, hindi nga nakaligtas ang Bacolod City sa pagyanig kaninang umaga, pero all out pa rin ang suporta ng mga football fans sa ating Philippine National Team Azkals. Tumagsa sila dito sa Panaad Stadium para suportan ng ating team na kailangan magtagumpay kontra Pakistan. Sa ngayon, ongoing ang game. Nakaputi ang Pilipinas, naka-dark green ang Pakistan. Napaka-exciting ng laro. Unang nakascore ang Pakistan nang makwala ang number 10 players sa ating defender at nakascore. Kanina lang ay nakabawi ang Pilipinas. Napakagandang play si Stefan Schrock. Mabilis tumakbo. Hinintay ang ka-teammate na si Patrick Reichelt at nakascore ang Pilipinas. Kaya ngayon, ang score 1-1 at nasa first half pa lang tayo. Napaka-importante ng game na ito. Hindi lang ito do or die. Kailangan magtagumpay ang Pilipinas at makascore tayo ng 2 goals para ma-retain natin ang Peace Cup na nakuha natin noong 2012. Maraming challenges ang Philippine team dito. Nagkasakit ang ilang players dahil sa food poisoning. Natalo tayo sa Chinese Taipei noong Friday. Si Philang Husband hindi nakakapaglaro dahil may injury pa siya sa kanyang binti. Pero mataas ang moral ng team, lalo na napakaraming fans ang dumalo dito. So, meron pa tayong 10 minutes sa first half. So, hopefully, makascore muli ang Pilipinas. Kailangan makadalawang goal tayo para ma-retain natin ang Peace Cup. So, yan muna ang latest mula dito sa Panaad Stadium sa Bacolod. Corina. Okay, exciting ang laban. Maraming salamat, Dayan Castillejo, live mula sa Bacolod City. Bangkay ng isang lalaki natagpuang nakasemento sa loob ng isang bahay. Ang grupo ng mga ospital iginit na dapat unahin ng PhilHealth ang pagbabayad sa kanilang mga utang. Tunghayan sa muling pagbabalik ng TV Patrol! Takot din po ang nanaig sa ating mga kababayan doon sa Bacolod City at Negros Occidental dahilan sa lindol. Pero ang magandang balita po ay tuloy ang Mascara Festival sa darating na Sabado. Alamin natin sa pagpapatrol ni Romeo Sobaldo. Sa CCTV video na ito, kitang-kita ang pagkaripas ng takbo ng mga kumakaing customer sa isang convenience store. Ito'y matapos silang maramdaman ang pagyanig ng 7.2 magnitude na lindol sa Bacolod City kaninang umaga. Inugarin ng lindol ang mga paninda, pero swerteng walang bumagsak o napinsala. Sa katabi ng tindahan, naglabasan ang mga empleyado ng call center. Kahit ang buntis na si Ira, pinilit makababa mula sa ikapitong palapag. Ang first na pinsa ko, siyempre pamilya. Sabi ni Ira, unang pumasok sa isip niya ang kanyang pamilya. Nangamba siya sa kaligtasan nila. Akala naman ng isang tanod, sinumpong siya ng high blood nang biglang mahilo. Nag-execute ko traffic. Nagta-traffic daw siya ng mga sasakyan nang lumindol. Gumapang siya sa kalsada sa pag-aakalang tumaas ang kanyang presyon. Sa kabila ng nangyari, tuloy pa rin ang aktibidad sa Mascara Festival na ipagdiriwang sa Sabado. Suspendido ang pasok sa La Consolacion College sa Bacolod at Fellowship Baptist College sa Kabangkalan. Susuriin kasi ang mga gusali sa posibleng pinsala. Sa Cadiz City, napilitang ibaba ang mga pasyente mula sa mataas na palapag sa Cadiz City District Hospital. Nagkaroon kasi ng mga bitak sa gusali. Dahil sa lindol, wala namang naiulat na nasaktan sa pagyanig. Romeo Subaldo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. Bumalik ang eroplano ng Cebu Pacific galing Manila papuntang Tagbilaran matapos mabalita ang may malakas na lindol sa Bohol. Natakot naman ang mga dumating na pasahero sa NAIA dahil sa naranasan nilang lindol sa Visayas. Nagpapatrol si Zian Ambrosio.
Nakatanggap ng distress alert ang Operations and Rescue Coordination Center ng Civil Aviation Authority galing sa Washington, USA. Pasado alas 8 kaninang umaga. Sa ipinadala nilang coordinates na lamang may lindol sa Bohol, agad nilang inalarma ang control tower sa Bohol. Tinawagan namin yung Tagbilaran Airport pero that time medyo nagkaroon kami ng problema sa communication kaya dumaan kami through Mactan. Nasa Mactan, Cebu na ang eroplano ng Cebu Pacific Flight 5J617 nang pabalikin ito sa Maynila dahil sa lindol. Niradyo to ng tower na hindi po pwede during that time. Kaya bumalik. Para naman sa maraming pasahero na kabalik sa Maynila mula sa Bohol, Cebu at Bacolod, tila bangungot daw ang nangyari. I was very nervous. I actually had a panic attack. Very intimidating to see all these people running around and freaking out and parents trying to find where their kids were. Si Lola Angelina naman, nakunan pa ng litrato ang mga naglabasang tao sa Cebu Airport. Nagsitakbo lahat yung mga tao. Kaya nung paglabas na, saka na lang kami natakot, manginginig at umiiyak. Si Sister Encarnacion, nilapitan ng mga dayuhan para magdasal. Chinese. Ang dasal siya na, Hail Mary, full of grace. Ang dasal ko is, Lord, I'm very sorry for all my sins. Bukod sa Cebu Pacific, na-delay din ang flight ng Airphil Express. Pero pagdating ng hapon, bumalik din sa normal ang biyahe ng mga eroplano. Z.A. Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Nagkaisa ngayon ang mga kapamilya nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice na itinuturing na isa sa pinakamahalaga nilang selebrasyon. Nagpapatrol si Jing Castañeda. Maagang dumayo sa Quirino Grandstand sa Maynila ang libu-libong Muslim mula pa sa iba't ibang lalawigan para magdasal at ipagdiwang ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Isa ito sa mga pinakamahalagang selebrasyon ng mga Muslim. Ginugunita nito ang pagsubok ni Allah kay Abraham na isakripisyo at ialay ang kanyang anak. Ito po ay buong mundo po. Lahat po ng mga Muslim ay nagkakaisa sa ganitong araw po. Matapos magdasal, dumiretso sa luneta ang mga pamilyang Muslim at kanilang mga kaibigan para magpiknik. Nagkatay naman ng ilang Muslim leaders ng mga kambing sa Camp Crame. Ang ritual na ito na tinatawag na kurbani ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng Eid al-Adha. Pinagsasaluhan ng mga pamilya at kaibigan ang kinatay na hayop at ipinamamahagi sa mga mahihirap bilang simbolo ng pagbibigayan. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Bayan, ang ating pong live report ay kaharap natin ngayon si Father Lito Giangan, ang parish priest nito pong Baclayon Church. Father, magandang gabi po. Magandang gabi naman po. Opo. Nakita ho ba ninyo ang damage sa loob? Pinasok namin kanina mga 2 o'clock in the afternoon. And 2 o'clock in the afternoon? Yes, Okay. tapos ay nakita namin yung mga ibang parte ng building na nag-collapse sa loob. Okay. Pero hindi gaano naman, parang magagamit pa. Yung altar po? Yung altar ay okay naman, may sa sahig may parang lumalim ng konti. Lumalim ng konti. Ibig sabihin nabiyak? Parang lumalim lang. Lumalim lang? May crack ng konti. Nag-crack ng konti. Wala ho bang santo na nasira sa loob? Wala naman po. Wala naman pong santo. Ito ho ba simbahan na ito ilang taon na talaga? More or less, ito ay ipinatayo noong 1595. So more or less 418 years. Parang na-repair na rin ho? Paunti-unti yung developments. Yung repair? Dati. Oo. Pero sa nakita ho ninyong damage, namatay lang ho yung ating ilaw, sa nakita hong damage ay may tatayo pa uli. Lalo na yung tore ho. Siguro naman po ma-restore pero hindi na talaga yung dati na minamahal ng tao. Oo, dahil sa malaki rin ang pinsala po. Ang pinsala. Okay. Maraming salamat po sa Father. Okay. Father Lito Giangan po, ang parish priest ng Baclayon Church. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. At live pa rin mula dito sa bayan ng Baclayon, sa harap po ng Baclayon Church. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan.